Magandang araw sa inyong lahat. Sa panulat ni Mara, sinasabi nila na ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit para sa akin, ang aming bahay ang naging mitsa ng aking pagkakasala. 6 na taon na kaming kasal ni Dante. Si Dante ay isang lalaking matuwid, masyadong matuwid sa totoo lang. Ang buhay namin ay parang isang kalendaryong nakaplano, walang sorpresa, walang panganib, at kalaunan wala ng init. Isang maulan na gabi, may kumatok sa aming pinto. Pagbukas ni Dante, tumambad ang kanyang kababata at matalik na kaibigang si Troy. Basang-basa, may dalang isang lumang maleta, at may mga matang bakas ang pagod at pagkatalo. Nawalan si Troy ng trabaho at tirahan. Bilang isang mabuting kaibigan, hindi nag-atubili si Dante. Dito ka muna, Troy. Hanggat hindi ka pa nakakabangon, ituring mo itong sarili mong bahay. Sabi ni Dante habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Hindi ko alam na sa pagpasok ni Troy sa aming pintuan, dala rin niya ang bagyong wawasak sa katahimikan ng aking sistema. Noong unang linggo, naging mailap ako. Si Troy ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay napakalakas. Siya ay mas bata kay Dante, mas matikas, at may aura ng isang lalaking maraming pinagdaanan. Tuwing umaga, habang nagluluto ako ng almusal bago pumasok si Dante sa opisina, nahuhuli ko si Troy na nakatingin sa akin mula sa sala. Hindi iyon tingin ng pasasalamat. Iyon ay tingin ng pagkilala. Tila binabasa niya ang bawat buntong hininga ko, ang bawat pag-aayos ko ng buhok, at ang bawat pagkakataong hindi ako tinitingnan ni Dante dahil nakatutok ito sa kanyang laptop. Ang ganda ng asawa mo, Dante. Napakaswerte mo, sabi ni Troy isang gabi habang naghahapunan kami. Ang boses niya ay malat, parang haplos ng pelus sa aking balat. Tumawa lang si Dante. Alam ko, Troy, kaya nga pinagtatrabahuhan ko ang lahat para sa kanya. Ngunit sa halip na kiligin, naramdaman ko ang inis. Para kay Dante, ako ay isang premyo na kailangang panatilihin. Para kay Troy, ako ay isang babaeng kailangang tuklasin. Nagsimula ang lahat ng kailangang mag-overtime ni Dante sa malayo. Maiiwan kaming dalawa ni Troy sa loob ng bahay ng halos 3 araw. Sa unang gabi, ang katahimikan ay nakakabingi. Habang nanonood ako ng TV, tumabi sa akin si Troy. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maamoy ko ang kanyang pabango. Isang amoy na matapang, amoy pino at amoy panganib. Hindi ka ba naiinip dito, Mara? Tanong niya. Ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay parang isang kanta. Bakit naman ako maiinip? Ito ang buhay ko, sagot ko, pilit na pinapatatag ang boses. Ang buhay ay dapat nararamdaman, hindi lang dinadaanan, bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang remote mula sa tabi ko at ang aming mga daliri ay nagkadikit. Hindi ko binawi ang kamay ko. Doon, sa munting pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang matinding tawag ng laman na matagal ko nang ibinaon. Ang aking katawan ay tila nag-aapoy, humihingi ng higit pa sa simpleng dampi. Noong ikalawang gabi, hindi na kami nagkunwari. Habang naghahanda ako ng kape sa kusina, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Hindi siya nagsalita. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lababo. Pinalibutan ako, ngunit hindi ako hinahawakan. Ang init ng kanyang katawan ay nararamdaman ko sa aking likod. Mara, ang tanging nasabi niya. Humarap ako sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang parehong gutom na nararamdaman ko. Nawala ang lahat ng aking prinsipyo. Nawala ang mukha ni Dante. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa harap ko na nagpaparamdam sa akin na ako ay buhay na babae muli. Kami ay nagtagpo sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga halik ay hindi tulad ng kay Dante.
Ang mga ito ay agresibo, mapangangkin at puno ng pangako. Ang bawat haplos niya sa aking balat ay nagdudulot ng kakaibang panginginig na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng 6 na taon. Nang makabalik si Dante, naging eksperto kami ni Troy sa paglalaro. Sa harap ni Dante, kami ang mabait na asawa at ang pasensyosong kaibigan. Pero sa ilalim ng mesa, ang aming mga binti ay naglalambingan. Sa tuwing maliligo si Dante, ang bawat sandaling maiwan kaming dalawa sa sala ay nagiging pagkakataon para sa mga nakaw na haplos at mabilis na halik. Ang aking pagnanasa kay Troy ay naging isang adiksyon. Mas lalo akong naging libog sa bawat pagdaan ng araw dahil sa panganib na dala ng aming ginagawa. Ang katotohanang nasa kabilang silid lang si Dante, habang kaming dalawa ay may sariling mundo, ay nagbibigay ng kakaibang high na hindi ko maipaliwanag. Naging kabit ko ang kaibigan ng asawa ko sa loob mismo ng aming tahanan. Ang bawat sulok ng bahay, ang kusina, ang banyo, ang sala ay naging saksi sa aming pagtataksil. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit ni Troy sa guest room, niyakap niya ako mula sa likod. Hindi ko na kayang makita kang kasama siya, Mara. Bulong niya. Doon ako natigilan. Ang aming laro ay nagkakaroon na ng damdamin. Hindi pwede, Troy. Kaibigan ka niya. Asawa ko siya. Pero ako ang nagpapasaya sa iyo, sagot niya habang hinahalikan ang aking leeg. Ako ang nagbibigay sa iyo ng apoy na matagal nang pinatay ng asawa mo. Hindi ako nakasagot dahil alam kong tama siya. Ang aking katapatan ay unti-unti nang nilalamon ng aking pagnanasa. Ang bahay na dati ay tahimik ay naging parang isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Napagtanto ko na ang pagtataksil ay hindi lang tungkol sa laman. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bahagi ng sarili na nawala na. Pero sa paghahanap ko ng apoy kay Troy, sinilaban ko rin ang sarili kong tahanan. Sinasabi nila na ang pinakamatalinong magnanakaw ay nag-iiwan din ng bakas. Sa aming kaso, hindi ito sinasadya. Ngunit tila ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para itigil ang aming paglalaro sa apoy. Isang maulan na Martes, maagang umuwi si Dante mula sa isang site inspection. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating dahil ang alam ko ay bukas pa ang balik niya. Sa mga sandaling iyon, nasa loob ako ng kwarto ni Troy. Hinanamnam ang mga sandaling kami lang dalawa. Nang marinig namin ang pagbukas ng gate, parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Mara! Nandito na ako! Sigaw ni Dante mula sa baba. Mabilis na lumabas si Troy sa bintana ng guest room para magkunwaring galing sa likod bahay. Habang ako naman ay nagmamadaling nag-ayos ng buhok at bumaba para salubungin ang asawa ko. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa lalamunan ko. Ang aga mo yata, mahal? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses habang humalik sa kanyang pisngi. Oh, kinansela ang meeting. Gusto ko sanang isurpresa ka, sagot ni Dante. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa sahig ng sala. Doon ko nakita ang aking ikamamatay. Sa ilalim ng aming sofa sa sala, bahagyang nakasilip ang isang mamahaling relos. Ang relos na ibinigay ni Dante kay Troy bilang regalo noong nakaraang kaarawan nito bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Alam kong naiwan niyo ni Troy doon nung tanghali habang kami ay naglalandian sa sofa habang wala si Dante. Ang masakit, alam ni Dante na hindi basta-basta hinuhubad ni Troy ang relos na yon. Dahan-dahang yumuko si Dante at kinuha ang relos. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging mas lalong mabigat. Sa labas, ang ulan ay tila nagiging isang malakas na delubyo. Bakit narito ang relos ni Troy sa ilalim ng sofa natin, Mara? Mahinang tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi ko pa narinig kailanman. Baka nahulog niya kanina habang naglilinis kami. Palusot ko. Pero
Ramdam ko ang panginig ng aking mga kamay sa likod ng aking katawan. Eksaktong pumasok si Troy mula sa pinto sa likod, nagkukunwaring pagod. "O pare, nandiyan ka na pala," bati niya. Ngunit nang makita niya ang hawak ni Dante na relos, napatigil siya sa paglalakad. Ang kumpiyansang laging dala ni Troy ay biglang naglaho. "Pare, ang relos mo, nahulog mo raw sa ilalim ng sofa habang naglilinis kayo ni Mara," sabi ni Dante. Ang diin sa salitang naglilinis ay tila isang sampal. Lumapit si Dante kay Troy. "Hindi ko alam na kailangang maghubad ng relos para lang maglinis ng sala, pare." Tumingin si Troy sa akin, humihingi ng saklolo, pero wala akong maibigay. Ang aking libog at pagnanasa na nagdala sa akin sa sitwasyong ito ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang seguridad na ibinibigay ni Dante ay unti-unti nang guguho. Hindi nagwala si Dante ng gabing iyon, ngunit ang gabi ay naging parang isang interogasyon na walang katapusan. Sa aming kwarto, habang nakahiga kami, ramdam ko ang layo ng kanyang loob. Hindi siya tumatalikod sa akin, ngunit nakatitig lang siya sa kisame. "Mara, tapat ka ba sa akin?" bigla niyang tanong. "Siyempre naman, Dante, bakit mo natanong?" Sagot ko, pilit na itinatago ang aking pagkakasala. Dahil ang mga kaibigan ko sa opisina, may mga biro sila na baka raw masyadong close si Troy sa bahay habang wala ako. "Pinagtatanggol kita, Mara. Pinagtatanggol ko si Troy. Pero ang relos na yon, hindi yun nahuhulog ng kusa." Hindi ako nakasagot. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang pako sa aking krus. Napagtanto ko na ang pagtataksil ay hindi lang isang lihim na laro. Ito ay isang lason na kahit hindi mo sabihin ay unti-unting lalabas sa mga maliliit na detalye. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Dante, hinarap ko si Troy. "Kailangan mo nang umalis, Troy. Naghihinala na si Dante." Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ako ni Troy sa braso at hinila palapit. "Hindi ako aalis, Mara. Alam nating dalawa na hindi mo na kayang mawala ako. At alam mo rin na kung aalis ako, baka may masabi ako kay Dante na hindi mo magugustuhan." Doon ko nakita ang tunay na kulay ng lalaking pinatuloy namin. Ang pag-akit niya sa akin ay hindi lang dahil sa pagnanasa, ito ay naging isang paraan para kontrolin ang aming buhay. Ang aking kabit ay naging aking banta. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aming sala, sa mismong lugar kung saan nahulog ang relos. Napapalibutan ako ng dalawang lalaki. Ang asawa kong nagsisimula ng mabuksan ang mga mata at ang kumpareng ayaw nang kumawala sa aking laman at sa aming tahanan. Isang linggo ang lumipas matapos ang insidente ng relos. Akala ko ay humupa na ang bagyo. Si Dante ay bumalik sa kanyang pagiging tahimik, bagamat mas naging malalim ang kanyang mga tingin. Si Troy naman, tila mas lalong naging mapangahas. Ang banta niya na hindi siya aalis ay naging parang tanikala sa aking leeg. "Mag-ingat ka, Troy." Bulong ko sa kanya isang hapon sa kusina. Nararamdaman kong binabantayan tayo ni Dante. Ngumisi lang siya. Ang mapanlokong ngising na gustuhan ko noon, pero kinatatakutan ko na ngayon. "Masyadong tiwala sa akin ang kaibigan mo, Mara. At ikaw, masyado kang masarap para bitawan." Noong Huwebes, nagpaalam si Dante. May kailangan daw siyang puntahan na seminar sa kabilang probinsya at mawawala siya ng 2 gabi. "Mag-ingat kayo rito ni Troy," sabi niya bago sumakay ng sasakyan. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na naramdaman ko ang lamig hanggang sa aking buto. Nang makaalis ang sasakyan ni Dante, tila nabunutan ng tinik si Troy. Hindi pa man nakakalayo ang tunog ng makina, naramdaman ko na ang kanyang mga kamay sa aking baywang. "Wala na siya, Mara. Atin ang gabing ito," bulong niya. Ang aking pagnanasa na naging dahilan ng lahat ng ito ay muling nag-alab. Sa kabila ng takot, mas naging matindi ang pagnanasa.
Ang panganib ay parang gasolina sa apoy ng aming ugnayan. Hindi na kami nag-atubili. Sa loob ng aming master bedroom, sa mismong kama na simbolo ng sumpaan namin ni Dante, hinayaan naming lamunin kami ng aming kasalanan. Ang bawat haplos, ang bawat ungol, at ang bawat sandali ng aming pagtatalik ay tila isang pagdiriwang ng aming panlilinlang. Kampante kami. Alam naming malayo na si Dante. Ngunit sa gitna ng aming rurok, isang tunog ang bumasag sa aming mundo, ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintuan ng aming kwarto. Hindi kami nakagalaw. Ang pinto na akala namin ay nakalak ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aming mga katawang magkayakap at hubad. Sa pinto, nakatayo si Dante. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Hawak niya ang kanyang cellphone at nakita ko ang pulang ilaw nito, naka-video ang lahat. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng galit, kundi ng isang matinding pandidiri na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Dante, ang tanging lumabas sa nanginginig kong labi habang pilit kong hinahatak ang kumot. Sabi ko na nga ba? Mahinahong sabi ni Dante. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Hindi ako umalis. Nag-abang lang ako sa kanto hanggang sa makita kong patayin ang mga ilaw. Salamat sa palabas, Troy. Salamat sa katapatan, Mara. Mabilis na tumayo si Troy, nanginginig at pilit na nagsusuot ng short. Ang matapang na Troy na nagbanta sa akin ay naglaho na parang bulala. Pare, lasing lang kami! Si Mara ang nag-aya. Tumingin si Dante kay Troy ng may pait. Lumabas ka, Troy. Bago ko makalimutan na naging kaibigan kita. Ang maleta mo ay nasa labas na ng gate. Huwag ka nang babalik dahil ang video na ito ay makakarating sa lahat ng kakilala natin. Nang makalabas si Troy na parang asong bahagang buntot, naiwan ka naming dalawa ni Dante. Ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi. Lahat ibinigay ko, Mara, sabi ni Dante habang nakatitig sa akin. Ang bahay na ito, ang pangalan ko, ang tiwala ko. Pero mas pinili mo ang isang taong walang tirahan para wasakin ang tahanang ito. Patawad, Dante. Nagkamali ako. Hikbi ko. Ang pagkakamali ay nagagawa ng minsan. Ang ginawa niyo, Mara, ay desisyon. At sa bawat desisyon, may kabayaran. Nilisan ni Dante ang kwarto at hindi na muling bumalik. Kinabukasan, ang tanging natira sa akin ay ang mga papeles ng annulment at ang isang kopya ng video na nagsisilbing mantsa sa aking dangal. Nawala ang asawa ko. Nawala ang kabit ko. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ay naging isang malamig na kuta ng pagsisisi. Ang pagnanasang akala ko ay magpapalaya sa akin ay siyang naging rehas ng aking habambuhay na pag-iisa. Sa huli, natutunan ko ang pinakamasakit na aral. Ang apoy na iyong sinindihan sa loob ng iyong tahanan ay siya ring susunog sa iyong buong pagkatao. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa pakikinig.